Sa isang maliit na baryo kung saan halos lahat ay magkakakilala, si Aling Saling ang reyna ng tsismis. Wala siyang pinapalampas na tsismis, totoo man o gawa-gawa lang, at madalas ay siya pa mismo ang nagdadagdag ng mga kwento para mas maging kapanipaniwala. Isang araw, may bagong lipat na babae sa baryo, si Manang Iska. Tahimik ito, hindi nakikisalamuha at may kakaibang aura na nagdudulot ng takot sa iba. Pero kay Aling Saling, isa itong magandang paksa ng tsismis. Alam mo ba, may nakita akong mga itim na kandila sa bahay ni Manang Iska. Baka mangkukulam yun. Bulong niya sa kanyang mga kapitbahay. Habang tumatagal, lumaganap ang kwento na may itim na mahika raw si Manang Iska. Pinagtawanan siya ng ibang tao, pero may ilan ding natakot. Sa galit ni Manang Iska sa mga maling paratang, isang gabi, nilapitan niya si Aling Saling. Huwag niyo sirain ang buhay ko sa kasinungalingan. Aniya habang nakatitig ng matalim. Ngunit sa halip na matakot, tumawa lang si Aling Saling. Totoo naman, di ba? Baka may sumpa ka pa riyan. Hindi na sumagot si Manang Iska at lumayo na lang. Pero simula noon, nagsimulang magbago ang buhay ni Aling Saling. Kinabukasan, nagising si Aling Saling na may makating pantal sa kanyang balat. Akala niya ay kagat ng lamok. Pero habang lumilipas ang oras, nagsimula itong lumaki at maging kulay itim. Hindi nagtagal, ang buong katawan niya ay puno ng malalaking bukol at sugat na tila may buhay, gumagalaw sa ilalim ng kanyang balat. Panginoon ko, ano to? Sigaw niya habang nanghihilakbot. Nagsimulang lumayo sa kanya ang mga tao sa baryo. Natakot sila sa itsura niya at may ilan pang nagsabing baka may sumpa nga siyang nakuha kay Manang Iska. Dahil wala nang gustong tumulong sa kanya, napilitan siyang lumapit kay Manang Iska. Nanghihina at halos hindi na makalakad, lumuhod siya sa harap ng bahay nito. Patawarin mo ako, Manang Iska. Hindi ko alam ang ginagawa ko. Umahagulgol niya ang pagsusumamo. Tahimik lang na tiningnan siya ni Manang Iska. Pagkatapos ng ilang saglit, lumapit ito sa kanya at bumulong ng isang hindi maintindihang orasyon. Biglang gumalaw ang mga sugat sa katawan ni Aling Saling. Unti-unting bumukas ang kanyang balat at mula rito, lumabas ang daang-daang maliliit na bibig. Mga bibig na parang kanya, pawang bumubulong ng iba't ibang tsismis. Anong nangyayari sa akin? Sigaw niya habang lumuluha. Binibigyan na kita ng bagay na gusto mo. Ang patuloy na magsalita. Malamig na tugon ni Manang Iska. Sa isang iglap, hindi na makapagsalita si Aling Saling. Ngunit ang daang-daang bibig sa kanyang katawan ay patuloy sa pagbulong ng tsismis. Kahit gusto niyang tumigil, hindi na niya magawa. Mula noon, wala nang nakakita kay Aling Saling. Ngunit sa tuwing may nagkakalat ng tsismis sa baryo, may maririnig silang mahihinang bulong mula sa hangin. Mga boses na parang kanya, patuloy sa pagsasalaysay ng tsismis na walang katapusan.